This is Eureka's YouTube channel. I'm giving important update about BIR. Bagong release lang po itong RM368-2024. And this is all about the newly revised Form 2550Q. So this form is only applicable for VAT registered taxpayer. So atin pong tignan kung ano ang nilalaman ng memorandum na ito. Itong apat na ito na item ay nadagdag dito sa form na ito. So we have item number 35. Ito po yung output VAT on uncollected receivables. And we have item number 36. Output VAT on recovered uncollected receivables previously deducted. And we have item number 55. Input VAT on unpaid payables. And the last one is yung item number 58. Input VAT on settled unpaid payables previously deducted. So ito yung pinaka major changes sa form na ito. Okay, so bakit ginawa ng BIR tong form na ito, or amendment sa form na ito? This is in compliance of the Republic Act number 11976, or popularly known as the EOPT Act, or Ease of Paying Taxes. Okay, so this revised form, aside from this 4 item na nadagdag, meron na rin po itong another item na nadagdag. Pakita ko sa inyo later on. Okay, and also, itong form na to ay hindi pa siya available sa digital form. Okay, so atin pong tignan. Ito na po yung revised form niya in a PDF format, which can be downloaded here, of course, at BIR website. Hanapin nyo lang po doon sa pinaka homepage, nandun po yung RMC na to, and then nandun po yung annex. So, click nyo lang po yung link, and then i-download nyo or i-print nyo tong form na ito, pati na rin yung memorandum na to para mas mabasa nyo siya ng buo, mas maunawaan ninyo. Tignan ko natin muna itong pinaka first page ng form na ito. So, okay, take a closer look dito sa part 1. So, dito sa part 1, as I've said earlier, mayroong nadagdag sa mga forms ng BIR. So, hindi lang itong 2550, pati din yung mga ibang form, especially yung form 1901. Meron sila itong dinagdag na per classification. So, pipiliin mo dyan yung kung saan ka classified as a taxpayer. Meron na akong blog about this one on how to classify yourself, know your classification, kung saan ka ba pasok sa mga classification na yan. So, ito yun. Ito yung isa pa sa mas nauna pa na changes or amendment sa form na ito. Makikita nyo po dyan sa upper left ng form na to, yan yung version ng form na ito. Natin yung part naman na kung saan nadagdag yung apat na item. Dito siya sa page 2. Ayan po siya, yung item number 35 and 36. And also yung dalawa pang item na nadagdag, yung item number 55 and number 58. Okay? So, ayan, nag-reflect na siya sa PDF format ng form na to. As per RMC 60-2024, kung hindi pa available ang electronic form na to, kailangan ito yung gagamitin yung na form, yung PDF format. Kapag yung apat item na yan, meron ko yung kailangang i-entry, so yung PDF format ang gagamitin ninyo. Manual computation pa yan. So, ano naman yung mga EFPS filer na dapat magbabayad or mag-submit ng form via EFPS, ito yung offline EBR form package na ginagamit ng taxpayer. So, wala naman kayong mababiolate kasi kung hindi man kayo mag-submit through that, dahil hindi pa nga po siya available. So, itong PDF format ang gagamitin ninyo, and then bayaran nyo siya kung may tax payable sa SIM pa rin, sa bangko, o online payment, or through RCO. Okay? So, kahit na walang tax return confirmation yan, matanggapin nila yan kasi nandito pa lang tayo sa PDF format pa lang ng form na ito. Okay, so, pero kung before the deadline,
maihabol ng BIR yung digital or electronic format na ito, so malamang i-require nila na yun na yung gagawin. Okay, except for mga taxpayer na manual filing lang talaga sila or allowed sila ng manual filing. Hindi EFTS, hindi EBR form, kundi na-allowed sila through manual filing. Okay, so what if hindi mo nasunod na i-file ito using the PDF format tapos may entry ka na ganyan? So may violation yun. Masasabit ka sa penalty. Okay, so thank you for listening and I hope na may matutunan kayo and please consider subscribing.